Sorry today po mga kabiyaya. Purihin po ang Panginoon. Muli na naman po tayo nagkasama-sama sa lugar na to. Maaari ko po ba kayong aniyang tumayo? Sama-sama po natin ideklara ang kabutihan ng Diyos. Amen? The Bible says, let us give thanks to the Lord, for He is good and His love endures forever. Amen? Isang papuring palakpak po sa ating Diyos sa mga Diyos, sa Hari ng mga Hari, sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Indeed, it is all because of Jesus that we are here today. Amen? So let us all together declare this truth. All because of Jesus, we are here and we are alive, worshiping Him in spirit and in truth. Giver of every breath I breathe, author of all eternity, giver of every perfect thing, to you be the glory. Maker of heaven and of earth, no one can comprehend your worth. King over all the universe, to you be the glory. And I am alive, and I am alive because I'm alive in you. And it's all because of Jesus I'm alive. And it's all because the blood of Jesus Christ that covers me, it raises dead man's life. It's all because of Jesus I'm alive. Amen. Giver of every breath I breathe, author of all eternity, giver of every perfect thing, to you the glory. Maker of heaven and of earth, no one can comprehend your worth. King over all the universe, to you the glory. And I am alive because I'm alive in you. And it's all because of Jesus I'm alive. Hallelujah. It's all because the blood of Jesus Christ that covers me, that raised this dead man's life. It's all because of Jesus. Every sunrise sings your praise. The universe cries out your praise. I'm singing freedom all my days, now that I'm alive. Every sunrise sings your praise. The universe cries out your praise. I'm singing freedom all my days, now that I'm alive. Every sunrise sings your praise. The universe cries out your praise. I'm singing freedom all my days, now that I'm alive. Jesus, it's all because of you, Lord. And it's all because the blood of Jesus Christ. Amen. That covers me and raised this dead man's life. It's all because of Jesus. It's all because of Jesus I'm alive. Let us declare this. It's all because the blood of Jesus Christ that covers me and raised this
has conquered the grave for us. Hallelujah to the name of Jesus. Indeed, Lord, it's all because of you alone. It's all because of your grace that we are here, worshiping you in spirit and in truth. It's all because of your amazing grace that we can sing of your goodness. We can sing of your faithfulness. We can sing of your amazing love, your amazing grace. Let us all together sing the goodness of God, and let us declare that He is good all the time, and He has been good to us. He will always be a good God to His children. Hallelujah. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead, the raised, the sinners saved, the work of your power. Oh God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. Oh, let us sing this all together. God, you are so good. God, you're so good. Let us lift our voices unto God. God, you're so Hallelujah. Good. God, you're so good. You're so good.
voices of the children of God be heard in this place. You're so Let us worship the King of Kings and the Lord of Lords. good. You're so good. Hallelujah. You're so Oh, you are always good, Lord. to me. God, you're so good. God, you're so good. You are Lord. God, you're so good. You're so good to me. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God. Oh, you are so good, Lord. Hallelujah to the most powerful name, to the most beautiful name that is above every name. Hallelujah to the name of Jesus. Indeed, Lord, you have been so good to us, Lord. That's why we are here worshiping you in spirit and in truth. We are enjoying your presence because of your amazing grace, because of your goodness, Lord. We can lift our hands, we can lift our hearts into worship. Thank you for your amazing grace that we are called your sons and daughters. And because of your finished work on the cross and the blood that was shed for us, Lord, we can confidently say, we are blessed, we are whole, we are healed, and we are saved in the name of Jesus. Thank you, Lord, for every time we speak the name of Jesus, there is power, Lord. Yes. There is power in the name of Jesus. Thank you, Lord, that we are abundantly blessed. Thank you, Lord, that we are called. Thank you, Lord, that we are saved. Thank you, Lord, that we are here, freely forgiven, righteous, and justified before you. And all because of your goodness, God, and all because of your amazing grace. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Indeed, you alone deserve all the glory, all the honor, power, praises, and majesty. To him who sits on the throne, to the Lamb of God, be glory forever and ever. To your name alone, Lord Jesus. And everybody would say, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God. Bago po tayo mo po, pakibati ang katabi ng 2 thumbs up, you are Charito. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Praise God. Well, how are you today? All is well. Pakibati naman ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. I'm sure you do. Do you confess that every day? Amen. Let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Let's give the Lord a good clap of praise. Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy at ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also joining us online, our full grace brothers and sisters from different parts of our country. Luzon, Visayas, and Mindanao, and also from over 40 international locations. Welcome everyone. Palakpakan si Lord. Welcome. Welcome everyone. Maraming salamat po for joining us today's broadcast. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your
notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama niyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace on Reels. Don't forget to like and share po sana mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po nating ibahagi ang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa gamit ang platform na ito. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya. Pagkatapos ng mensahe na ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon, sama-sama. At sabay-sabay po nating ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ng ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. One more time, please. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Today is your healing day. If you believe that, shout amen. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written. Honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. You may want to send us digital stars as you support this ministry and our vision of reaching our nation and beyond with the message of full grace. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya tuwing linggo. At sana hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ko napapagod palaging ipaalala ito sa inyo ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, hindi rin po pagbibigay ng limos. Idagdag ko na rin, hindi po pagbibigay ng tip sa batang nagpapaatras ng iyong mamahaling sasakyan. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City,
we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kabiyayang naparito sa oras na ito sa loob ng bulwagang ito para sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa Espiritu. At katotohanan, palakpakan po natin ang Panginoon. One more thing, para po sa mga nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na isinulat ni Bishop Emmy. Our featured e-book today is entitled, The Healing Bread. I want to say that again, The Healing Bread. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Para po sa mga kabiyaya po nating wala pang kopya ng Our Daily Grace 2024 e-book. Nasa kalagitnaan na po tayo ng January, pero pwede pa ring humabol. You can still catch up. Of course, better late than never. Our Daily Grace devotional for January 2024 is still available. This ebook is not for sale. This is our thank you gift for your minimum offering of 200 pesos towards supporting our mission to bring the message of full grace to our nation and beyond. For more information regarding our Daily Grace Devotional ebook 2024, please connect with us through Charito Shop or better yet, through the EMI page. You can see the link on your screen. Maraming salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 128. Today we're going to talk about grace at the Lord's table. Biyaya sa hapag ng Panginoon. Manalangin po muna tayo. Aming Diyos, maraming salamat po sa papuri at pagsamba. Maraming salamat sapagkat tinatahanan niyo ang papuri ng inyong mga anak. Inilalapit po namin sa inyo ang aming pakikinig ng inyong mayamang salita. Ang aming pong marubdob na panalangin, anuman ang aming sasabihin at gagawin. Magbigay ng kapurihan sa marangal mong pangalan at pagpapala sa lahat ng kapatiran na narito sa bulwagang ito at maging sa mga nanonood sa broadcast na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. One of the most important things we need as we journey into this new year is healing and health. Napakahalaga po ng kagalingan at kalusugan. If you are sick and you need healing, again, let me assure you, today is your healing day. If you are not sick and you are healthy, it is our prayer that you stay healthy through the cross. Mga kabiyaya, ang kagalingan at kalusugan ay parte ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Next to being eternally saved, divine health is your greatest blessing. Kapag tumanggap ka sa Panginoon at pupunta ka na sa langit agad, hindi mo na kailangan ng kagalingan at kalusugan sapagkat pagtapak ng iyong paa doon sa walang hanggan, ikaw ay hindi na magkakasakit kahit kailan at meron ka ng perpektong pangangatawan. But while we're still in this body and while we still in our journey, especially in this side of life, mayroon pong banta ng karamdaman at mayroon pong pagtugis at paghabol sa kalusugan. Ang kalusugan ay pagpapala. Laging tandaan. Maging sa totoong buhay. Kung hindi man ikaw ang pinakamayamang tao sa buong mundo, yung wala ka lang sakit, pinagpala ka na ng ating Panginoon.
That is a wonderful, wonderful blessing. Hindi po pera ang pinakamalaking pagpapala. Kapag ikaw po ay maraming pera at batbat ka ng karamdaman, gagamitin mo lang yung pera mo para magpagamot at magkaroon ng kalusugan. Kung minsan, ang maraming taong gumagawa nito ay bigo. Kaya ikinamamatay din nila ang pagtugis sa kagalingan at kalusugan. Kapag ikaw po'y malusog, makakapagtrabaho ka at magkakapera ka. Pero kung ikaw naman po ay may sakit, wala kang pera, maluba na ang iyong karamdaman. Pero kung ikaw po'y maraming pera at ikaw ay may sakit, hindi mo rin ma-enjoy ang iyong pera. Sabi po ng Luke chapter 12 verse 15, man's life does not consist in the abundance of his possessions. Wala po yan sa dami ng iyong ari-arian. Wala po yan sa laki ng bahay. Wala po yan sa modelo ng sasakyang minamaneho mo. Wala po yan sa brand ng damit na isinusuot mo o mga palamuting alahas na nakabalot sa iyong katawan. Wala po doon. Ang tunay na buhay ay wala sa material na bagay. Ang tunay na buhay ay ang makilala mo ang Panginoon at pag nakilala mo ang Panginoon, pagpalaing ka hindi lang ng spiritual, kundi kasama na rin ang kagalingan at kalusugan para ma-enjoy mo ang buhay na ito. Amen. Ma-enjoy mo hindi lang po ang pera, hindi lang ang material, hindi lang ang malaking bahay. Nagpagawa ka ng malaking bahay pero hindi mo natirhan dahil mas matagal ka pa sa ospital kaysa sa bahay. Marami kang pera pero hindi ka makapamasyal. Marami kang pera, kaya mo bumili ng masarap na pagkain, pero pinagbawal na sa'yo ng doktor. Lahat ng pagkain bawal. Ang hindi lang bawal sa'yo ay ang mabusog. Lahat bawal. At kung minsan, mga kapatid, parang hindi mo na ma-enjoy ang buhay. Dahil po, para ma-enjoy ang buhay, ang sikreto po nito ay kasama sa tinapos na gawa ni Kristo. Kung may sakit ka, pinagaling ka ng Panginoon. Kung wala kang sakit, huwag kang magkasakit. Manatili kang malusog dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. 3 John verse 2. Beloved, sa Greek po agapitos. Agape, love. Agapitos, love by God. Sa Tagalog, mga minamahal ng Diyos. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, even as thy soul prospereth. I submit to you, my dear brothers and sisters, inihiwalay yung health doon sa all things. Kung aalisin natin yung health, pwedeng basahin ito ng ganito. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, even as thy soul prospereth. Kumpleto na ang idea. Sapagkat alam naman ninyo, kapag sinabing all things, included na po lahat. Kasama na rin doon ang kalusugan. Pero hindi ba kayo nagtaka? Bakit inilabas yung health doon sa all things na pwede namang kasama na yung health sa all things? The very reason is this, so you can enjoy all things. Dahil kung merong health, ma-enjoy mo yung all things. Dahil kahit may all things, kung wala yung health, hindi mo ma-enjoy. Kaya yung kalusugan lang, pwede mong ma-enjoy. 3 John verse 2 from the NIV. Dear friend, I pray that you may enjoy good health. Kaya yan pong kalusugan ay grasya ng ating Panginoon. And that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Sasagutin po natin ang ilan sa mga mahalagang tanong tungkol sa issue ng karamdaman, kalusugan, kagalingan, at kalusugan. Ang unang tanong ay, why do Christians get sick? Bishop, kung totoo na ang finished work ay kasama ang healing and health, bakit po nagkakasakit pa ang mga Kristiyano? Maganda sana kung hindi na tayo nagkakasakit. Pero reality, nagkakasakit pa po ba ang mga Kristiyano?
Mahina ang sagot sa mga hindi na nagkakasakit. Tatanungin ko kayo uli. Nagkakasakit pa rin po ba ang mga Kristiyano? Yes. Dinadapuan pa rin ng sakit. Pero dahil komo nagkakasakit po ba tayo, ay babaguhin na natin ang ating katuruan at wala ng kagalingan at wala ng kalusugan. Hindi po. Yan po'y reality of life dahil nakatungtong ang paa mo dito sa lupa at merong sakit at merong karamdaman. Ang gusto lang nating malaman, bakit? Merong sagot ang Biblia at atin pong tutuntunin. Meron pong sinasabi ang Biblia. 1 Corinthians chapter 11 verse 29 and 30. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Look at verse 30. For this reason, may na-mention siyang reason. Ang reason na na-mention niya, yung nasa verse 29, not discerning the Lord's body. Not discerning the Lord's body, for this reason, yun yung reason na binanggit niya, many are weak and sick among you, and many sleep. Yung sleep po dyan, die or die prematurely. For this reason, many, now take note, not all. Ito pong pag-uusapan natin ay hindi po applied to all. This is only applied to many. Hindi po lahat ng nagkakasakit na Kristiyano ay ito ang dahilan. Pero maraming Kristiyano, kapag ka nagkasakit, ito ang dahilan. Tandaan niyo po, huwag tayong maging mapaghusga kanino man. Hindi ibig sabihin, may kilala kayong Kristiyanong nagkasakit, ito na ang dahilan. Maaring ito o maaring iba ang dahilan, pero siya lang at ang Panginoon ang nakakaalam kasi wala tayong karapatang humusga kanino man. Pero kung ito ang dahilan, sabi ni Apostol Pablo, marami, hindi lahat. Tandaan, hindi lahat. Marami ang mahina, maraming nagkakasakit at maagang namamatay. Sa anong dahilan? Hindi pagpapahalaga sa katawan ng Panginoon. Sa makatwid, napakahalaga po pala na pahalagahan natin ang katawan ng Panginoon dahil kapag hindi, ang epekto nito, hihina tayo, magkakasakit at posibleng maagang mamatay. Kaya lang pinakadidiinan ko po, hindi ito applied sa lahat, kundi sa marami. Why we say that? Others have faithfully eaten and drunk at the Lord's table, and yet they still got sick. May mga Kristiyano, matapat naman sa pagkukumunyon. Tama ang pagkukumunyon. Laging nangungumunyon. Pero nagkasakit pa rin. Sa makatwid, hindi siya kasama doon sa marami. Kaya sinabi ko sa inyo, hindi ito applied sa lahat. Kung ikaw ay matapat na nangungumunyon at tama ang iyong pangungumunyon, nagkasakit ka pa rin, meron bang ibang dahilan? Pag-uusapan natin yun sa mga susunod na linggo. Kaya huwag na huwag kayong liliban. At doon sa mga nanonood sa broadcast, sundan po nyo ang series na ito sapagkat babagtasin natin mula sa salita ng Diyos ang mga posibleng dahilan kung bakit ang mga Kristiyano sa bagong kasunduan sa kabila ng katotohanang kinarga ni Kristo ang ating sakit at karamdaman sa kanyang duguang katawan and still we got sick. Nagkakasakit pa rin tayo. Gusto nating malaman. Ngayon, kung kasama ka sa tinutukoy ni Apostol Pablo, not discerning the Lord's body, we can fix that today. Pero kung hindi ka kasama doon, still we can fix that, not today, but in the coming days, because we are going to talk more of that. Kaya tandaan, mga kabiyaya, iwasan ang maging mapaghusga. Balikan natin yung verse. 1 Corinthians 11:29 to 30. For he who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself. Ang judgment, yung binanggit sa verse 30.
weak, sick, and die prematurely. But listen, saan galing ang judgment? Look at the verse. Drinks judgment to himself. Hindi po ito judgment ni God. You bring judgment to yourself. That's why you have to do it in the right manner. Hindi basta magkumunyon, kundi tamang pangungumunyon. Kaya kapag inintroduce po yan ng pastor sa kanyang kongregasyon, maingat niyang turuan ang kanyang pinagpapastoran kung paano dapat gawin ang pangungumunyon. Sapagkat ang maling pagpapahalaga sa katawan ni Kristo na bahagi ng komunyon ay dahilan kung bakit may mga mahihina, nagkakasakit at maagang namamatay. Pansinin niyo po, unworthy manner. Hindi po unworthy people. Sa nakasanayan nating simbahan, kapag dumarating ang panahon ng komunyon, na kung lumaki kayo sa evangelical environment, ito'y ginagawa once a month. Preferably, first Sunday of the month. Merong Holy Communion. Napakahigpit ng habilin ng pastor o ng obispo. Isipin ninyo ang mga kasalanan inyong nagawa. Pagsisihan nyong isa-isa. Dahil kapag hindi mo napagsisihan, tapos nangumunyon ka, hindi ka karapat-dapat at merong nakaamba na parusa. Ano yung parusa? Hihina ka, magkakasakit ka, at maaga kang namamatay. Sa nervyos mo, na baka may kasalanang hindi ka na ikumpisal. Kaya ang ginawa ng ibang Kristiyano, wag na lang mangumunyon. Para sigurado ka. Kasi baka mamaya, nangumunyon ka, hindi mo na ikumpisal yung kasalanan na dapat ikinumpisal mo, ay madali ka ng judgment. Kaya ang ginawa ng ibang mga Kristiyano noong unang panahon, hindi na sila nagte-take ng communion. Which is also wrong. Because you are missing the grace at the Lord's table. Merong kasing grasya sa hapag ng Panginoon. Ma-miss out mo yon kung hindi ka makikibahagi sa banal na komunyon. Sa konteksto ng binasa po natin, ang tinutukoy pong maling paraan, unworthy manner, ay yun pong not discerning the Lord's body. Now, look at the chart. You'll see this on your screen. Look at the chart. Unworthy manner, not discerning the Lord's body. I did not invent this, brothers and sisters. Nakita nyo ito sa text. Nakasulat ito. Ito yung tinutukoy ni Paul na unworthy manner, not discerning the Lord's body. What happened? Weak, sick, die prematurely. On the other hand, kung merong unworthy manner, meron ding worthy manner. Ang worthy manner is discerning the Lord's body. If you discern the Lord's body, you become strong, healthy, and you live longer. Again, inuulit ko, this is not applied to all. This is only applied to some. Some are weak and sick and die prematurely, not discerning the Lord's body. Kasi po, gusto ko po maging malinaw sa atin mga kabiyaya na meron din tayong mga kasama na tama ang kanilang komunyon and yet they got sick. And they need to find out from the Word of God what could be the possible reason. Again, going back to the verse, 1 Corinthians 11:29. He who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself. Self-judgment. Ano yung nagdadala ng self-judgment? Now, look at that. Not discerning the Lord's body. Yung pong not discerning the Lord's body, ang Greek word na ginamit po ay me diakrino. Me diakrino. It's a combination of three Greek words. Me,
meaning not, dia, meaning always, krino, meaning value. Put that together, not always valuing the Lord's body. You can value it sometimes. You can value it many times. But it's a different thing to value it all the time. Always is not sometimes. Always means all the time. Kailangan po, every time we do the communion, you understand the value of the blood and you understand the value of the body. Now, look at the chart. Unworthy manner, not discerning the Lord's body. Sa Greek, me diakrino, not always valuing. The key word there is not always valuing. Hindi palagi. Pwede ring paminsan-minsan. Pero ang tanong ko, gaano kadalas ang minsan? Kailangan lagi. Pag nagkomunyon ka, lagi naiintindihan mo ang value ng body. Alam natin ang value ng blood. But do you know the value of the body? Kasi yun po ang dahilan bakit marami ang nagiging sakitin. Worthy manner, discerning the Lord's body, diakrino, inalis na yung may, diakrino, meaning always valuing. Always value the Lord's body in the same way that you always value the blood, because the blood is for the forgiveness of sin. The body is for the healing of our sickness and disease. Look at the chart. There are two elements in the Lord's table. Dalawang elemento mayroon sa mesa ng Panginoon. Meron pong wine and bread. Bread and wine. Ang wine po representing the blood of Jesus. The bread representing the body of Jesus. The wine is for the forgiveness of our sins. The body is for the healing of our sickness and disease. Sa makatwid, now look up here, look at my eyes. And those of you who are watching this broadcast, doon sa finished work, doon sa atonement, kasama po ang healing and health. If you understand that, then you can value the body of Jesus. Wala pong problem valuing the blood, because most, if not all, evangelical churches teach on the value of the blood. Now, look at the scripture. Matthew 26, 27, and 28. Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my," look at the text, "this is my blood of the covenant, which is poured out for many, for the forgiveness of sins." Now, I want us to park for a while here. Bago ko ipaliwanag yung forgiveness, hindi ko alam kung mapunahin kayo, pero napansin nyo na ang forgiveness ay para sa marami at tila hindi para sa lahat. Because of the word many. Ginagamit po ito ng ilang mga pangkat ng relihiyon para i-highlight ang isang doktrina na ang kapatawaran ay hindi para sa lahat, para lang sa maraming pinili. Kaya kung hindi ka kasama sa mga maraming pinili, sorry my friend, hindi ka kasama sa kapatawarang iniaalok ng Diyos para lang sa many at hindi para sa all. Pag na-encounter natin ang ganito, again, we would like to find out anong meaning. Ang nababasa nyo po yung translation. Kailangan yung tignan sa original Greek kung ano po ang meaning nung translation na ginamit po from the original word.
Kasi isa po sa rule of hermeneutics ay nagsasabi, interpret the text according to the correct usage of the word. Yung many translation yon ng Greek word na polus. Nakikita niyo po ba ito sa inyong screen? Polus. Although it is true that the word polus also means many, because that is where we get the English word poly, many. Pero ang hindi alam ng iba at dapat malaman na ang word na polus hindi lang isa ang kahulugan. Kaya tinuturo sa hermeneutics, kapag parehas ang ginamit na Greek word, you need to consult the context to find out kung anong meaning ng word na polus. Is it many or is it another meaning like altogether, in toto, whole, including everyone in total? Mga kapatid, immediate context, remote context tells you na hindi po many, but it should be all. Because John 3:16 tells us, for God so loved the world. Walang pinipili ang Diyos, mahal ng Diyos ang lahat, at gusto ng Diyos maligtas ang lahat. Amen. Bagaman totoo, hindi naman lahat maliligtas, pero huwag maikwento na kaya hindi sila naligtas dahil hindi gusto ng Diyos sila iligtas. Kung sila man ay hindi maligtas dahil tinanggihan nila ang grasya ng kaligtasan. Pero ang grasya ng kaligtasan at ang grasya ng kapatawaran ay para sa lahat ng tao dahil mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Can you say amen? Colossians chapter 1 verse 14. In whom we have redemption. Tell me how? Through His blood. What is redemption through His blood? The forgiveness of sins. You see right there, yung isang elemento sa mesa ng Panginoon ay ang katas ng ubas ay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood. The forgiveness of sins. Look at the next line. According to the riches of His grace. Sa makatwid, ang kapatawaran ay grasya. Ang kapatawaran ay regalo. Hindi premyo ng iyong sakripisyo. Hindi premyo ng iyong serbisyo. Hindi yung nagpenitensya ka muna bago ka napatawad. Hindi yung nagserbisyo ka muna bago ka napatawad. Kung gayon, ang iyong kapatawaran ay nagsisilbing premyo dahil may ginawa ka bago ka napatawad. Hindi. Ang kapatawaran ay hindi po premyo. Look at the last line. According to the riches of His grace. Grace meaning gift. Regalo. Regalo ng tinapos na gawa ni Kristo ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. But the problem is this. Nakikita lang nila yung regalo ng kapatawaran. Hey, there is more to it. Meron ning regalo ng kagalingan, himala, kalusugan, pagpapala at pabor. Get the whole thing. Hindi lang gusto ng Diyos patawarin ang iyong kasalanan at iligtas ka. Gusto rin ng Diyos gumaling ka, maging malusog ka, sumagana ka, at ma-enjoy mo ang pagpapala at pabor ng Panginoon dito sa mundo na ito. If you believe that, shout amen. Now look at the chart. Unworthy manner, not discerning the Lord's body. Meaning not always valuing. May diakrino. Worthy manner, discerning the Lord's body. Diakrino. Dia always, krino, value. Always valuing. What? The body of the Lord. Not the blood, the body. Because we know how to value the blood. But the question is, do you know how to value the body? So let me ask you this question. How do you devalue the Lord's body? Mas madali kung direkta ang tanong ko, how do we value? Pero, hindi muna yun ang itinanong ko.
Kasi gusto ko makita nyo yung warning. Kung bago ka bumagtas ng tulay at sa harapan ng tulay nakasulat, huwag kang tumuloy, sira ang tulay. Yun po ba'y babala? Pag tumuloy ka, sira ka. Meron ng babala. Dapat mong i-value ang body. And how do we value? You'll never do that until you first adhere to the warning. How do you devalue? Kapag alam mo how to devalue, then you will never do that and you are safe by not doing the devaluing. So how do you devalue the Lord's body? The answer is when you focus on the natural means as the primary key to your health and healing. Again, when you focus on the natural means as the primary key to your health and healing. We are not against natural means for heaven's sake, but it should not be the primary key to our health and healing. It should only be secondary. Ano ba, Bishop, yung natural means? 3. Food, exercise, and medication. Hindi po ito masama. Natural po ito. Pero maraming tao dinudiyos ang 3 na ito. Yun pong pagkain, yun pong exercise, at yun pong gamot. Hindi po tayo laban sa gamot. Dito nga sa community po natin, meron tayong 6 na medical doctors. Meron tayong mahigit na 20 nurses. Meron tayong 5 pharmacies. Pwede na tayong magtayo ng hospital, Doc. Kasi nakita ko ang daming pasyente. Pero, kailangan nating ilagay sa isip natin na hindi ito ang primary key. It can only be secondary because if you put that as primary key, you are insulting the finished work of Christ. You are devaluing the value of the broken body. Now, masama po ba ang maging maingat sa pagkain? Hindi po. Pero gusto niyo po bang maging matapat ako sa inyo? Wala pong perpektong pagkain. Wala po. Wala pong pagkain na 100% na perpekto na hindi makakapinsala ng inyong katawan. Wala po. May mga tao nang kinakain lang ay damo. Kilala nyo bang mga taong yan? Veggie. Puro damo. May kilala tayong ganyan. Pero nagkasakit pa rin. Meron naman, napakapili sa pagkain. Hindi daw kumakain ng rice. Nagpapasexy ka lang. Kailangan ng katawan mo ng carbohydrates. Kung hindi ka kakain ng rice, isusupply mo pa rin yan sa pamamagitan ng ibang paraan ng carbo. Kasi kailangan mo ng energy food. Kailangan ng katawan. Mga kapatid, may kilala ko, hindi kumakain ng rice. Panay naman ang kain ng chicharon. Kamusta? Nalagas ang buhok. Bah, mas gugustuhin ko na mataba ako, kumpleto buhok ko. Kaysa sumeksikang wala ka ng buhok. Again, iba-ibang opinion ng tao patungkol po sa pagkain. Pero nung sabi na Apostol Pablo, kapag nag-pray ka bago kumain, hindi ka lang nagpapasalamat. Sabi ni Pablo, nasa-sanctify yung pagkain. Pag tinignan nyo kung ibig sabihin ng sanctify, nakikleanse, nalilinis. Kaya ano ang application? Manalangin bago kumain. Maraming hindi nagpe-pray bago kumain. Lord, thank you.
Tama yon, dahil dapat magpasalamat. Pero yung kinakain mo, pag itinaas mo sa Panginoon, sabi ni Pablo, nasa-sanctify. Kung may mga impurities doon na makakasira sa iyong kalusugan, ay sinangtify ng Panginoon. Hindi mo naman alam eh. Alam mo ba yung mga sangkap naman na nandun lahat? Nakita mo ba nung niluto yan? Nakita mo ba nung pinrepara yan? Ha? Nakita mo ba? Ang daming betsin na nilagay. Oh. Hindi mo naman nakita. Now again, huwag mong Diyos-Diyosin ang pagkain. Yung iba, exercise. Uma-absent sa church, pero hindi maka-absent sa gym. Kaya nagpalit na ng pangalan, Gym Boy. May dalang gym bag, pupunta sa gym. Oh, yun na. Eh, maganda rin naman yan. Hindi naman masama. Pero sabi ni Pablo, maliit lang ang pakinabang niyan. Dahil may kasama kaming pastor. Talagang gym boy. Matipuno ang katawan. Lagi nakatuck-in. Meron po siyang six-pack. Maganda ang tindig. Maganda manamit. Laging nag-gym. Napakaingat sa pagkain. Masarap kang katabi sa kainan dahil marami siyang natitira. Oh. Isang araw nagulat kami. Namatay. Ang sabi ng asawa, hindi na nagising. Lumabas sa autopsya, inatake sa puso. Sipin mo yan, halos araw-araw kang nag-gym, inatake pa sa puso. Mga kapatid, sa makatwid, hindi pala basihan ang panlabas. Na mukhang nakikita nating okay ang tindig, okay ang lakad. Hindi pala. Kasi hindi mo nakikita kung ano nangyayari sa loob. Hindi mo nakikita kung anong bara meron sa ugat. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa sistema ng kanyang katawan. Kaya kung ikaw ay malusog, ipagpasalamat mo sa Panginoon, yan ay pagpapala ng Diyos. Ang kalusugan po ba ay pagpapala? Tatanungin ko kayo, when was the last time you say, God, thank you that I am healthy? I mean, that line, God, thank you that I am healthy. Dami niyong pinagpapasalamat kay Lord. Pero kailan yung huling panahon, word for word, nabigkas mo, Diyos ko, salamat, ako'y malusog. Yan po'y pagpapala ng Panginoon. Kaya, huwag nating ilagay sa pedestal at gawing Diyos o Diyos-Diyusan ang exercise, ang pagkain, pati ang gamot. Na hindi po tayo kontra sa gamot. Makinig po. May kasama tayo dito sa church na may PhD po sa pharmacy. So, kaninang umaga, nandito po siya. Alam po niyo, ang parmasya, ang pag-inom ng gamot, mga kapatid, ay kinakailangan maintindihan din natin na yung response ng body doon sa ating gamot. Kaya po minsan nagtataka kayo pag nagpapakonsulta kayo sa doktor. Minsan may mga pasyente na marunong pa sa doktor, di ba? Sasabihin, Dok, ibigay mo na yung pinakamagaling na gamot. Kasi may mga pasyente gusto i-shortcut eh. Bigay mo na, Dok, yung pinakamagaling. Ito naman si Dok, hindi niya binibigay ang pinakamagaling. Ibibigay niya muna yung hindi magaling. Bakit? Para bumalik ka. Na, bakit? Kasi, kapag binigay na ni Doc yung pinakamagaling na gamot at hindi ho umepekto sa'yo, ang laki ng problema nyo. Wala na ho siyang may bibigay. Ang susunod na niyan, referral sa St. Peter. Wala na eh. Whereas kung binigay niya muna, ay ito muna. Kasi baka yung body mo mag-respond dito. Eh sa iba hindi nag-respond. Correct. Dahil ang gamot na iniinom natin, hindi pare-parehas ang response ng body natin sa gamot. Tawag po dyan ay pharmacological response. Isang salita, pharmacodynamics. Ibig sabihin, hindi lang yung response ng gamot, yung response ng body doon sa gamot. Kaya minsan, kahit mura lang yung gamot, ang ganda ng response ng body mo, gumaling agad. Well, depende kasi sa body. Kung ang katawan mo, mga kapatid, ay punong-puno na ng alcohol, o ikaw yung taong walang alcohol sa katawan, magkaiba ang response nun. Kaya maiintindihan natin
na mahalaga hindi lang yung gamot, kundi yung body mo mag-respond sa gamot. Yung body mo mag-respond sa gamot, biyaya ng Panginoon yan at pagpapala ng Diyos. Amen. Huwag nating gawing Diyos ang mga doktor. Sila po'y biyaya, pero hindi ho sila Diyos. Huwag nating gawing Diyos-Diyusan ang ospital at mga gamot. Ganon din ang pagkain at pag-exercise. Lahat yan hindi masama. Pero kapag ka inalis mo na ang finished work of Jesus at dito ka na lang umaasa, may problema ka. Tignan nyo sa Bible. 2 Chronicles 16:12-13. In the 39th year of his reign, Asa was afflicted with a disease in his feet. Though his disease was severe, even in his illness, he did not seek help from the Lord, but only from the physicians. Ano nangyari sa verse 13? Then in the 41st year of his reign, Asa died and rested with his fathers. Itong si King Asa, ang kanyang pag-asa ay nandun lang sa doktor. Asa pa more. Ang kanyang pag-asa ay nasa mga manggagamot. Ginawang Diyos ang mga manggagamot. Napakahalaga nila. Mahalaga sila, pero hindi po sila ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay kung anong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Kasama ron ang iyong kagalingan. Can you say amen? Amen. In the new covenant, healing and health is provided through the finished work of Christ. And when we avail of this primarily, you can be healed naturally, supernaturally, medically, or miraculously. Kahit sa anong paraan, ang Panginoon ang nagpapagaling. Lagi yan pinapaalala ng mga manggagamot na nakakakilala sa Panginoon. Ang sarap kapag ang doktor ay kumikilala sa Panginoon kasi alam niya na sila'y instrumento lang ng Panginoon. Pero ang Panginoon talaga ang dakilang manggagamot. Palakpakan natin si Lord. Amen. The primary key is to discern the value of the Lord's body, and then you will be healthy. Sa laban po, sa karamdaman at paghanap ng kalusugan, ito po'y spiritual na laban at hindi lang po physical na laban. 2 Corinthians chapter 10 verse 4, the Apostle Paul writes, "For the weapons of our warfare are not carnal," meaning not natural, "but mighty through God," meaning spiritual. Sa makatwid, ang laban, spiritual muna, bago natural. Mga kapatid, tumawag sa pastor na siya po ay may sakit, 1 linggo na sa ospital. At kaya lang tumawag dahil parang hindi na yata nila kaya. Ang panalangin po ay hindi po huling ginagawa. Ang panalangin po ay dapat unang ginagawa. Baka kung una mong ginawa, baka sa halip na 1 linggo kayo sa ospital, baka 3 araw lang. O baka hindi pa kayo na ospital. Pero naalala lang, dahil sa una wala na rin pambayad, hirap na, o kaya parang nawawala ng pag-asa. Mga kapatid, ang grasya ng Diyos ay hindi po huling saklolo. Ang grasya ng Diyos ay laging saklolo sa ating mga pangangailangan. Amen. Ibig sabihin po ng carnal, natural, from the Greek word sarx. You simply value, now listen up, when you place the natural above the cross, you are devaluing the Lord's body. I want to say that again. If and when you place the natural, ano po yung mga natural? Food, exercise,
and medication. Nilagay mo sa ibabaw ng krus, mas mataas. Ginawa mo siyang Diyos. Ginawa mo siyang Diyos-Diyosan. Ang sabi po, minamaliit mo, dinidevalue mo ang finished work, and more particularly, the body of Jesus. Matthew chapter 26, verse 26. You cannot value something that you do not know. Nag-i-start po ang value sa knowledge. Kapag alam mo kung paano ang hirap kumita ng pera, maiintindihan mo ang value ng pera. Kapag maiintindihan mo yung sakripisyo ni Kristo sa krus, na dinala niya sa kanyang katawan ng lahat ng iyong sakit, maintindihan mo ang value. Mga kapatid, kung ang finished work ay tungkol lang sa ating kapatawaran, pwede siyang mamatay, mapatawad tayo, nang hindi po siya magkaroon ng napakaraming sugat sa katawan. Sa makatwid, merong kahulugan yung kanyang katawan sa atin pong kalusugan. Look at the verse. When they were eating, Jesus took the bread, gave thanks, and broke it, gave it to his disciples, saying, what did Jesus say? Take and eat. This is my body. Jesus did not say, take and eat. This is the symbol of my body. On our end, we understand the symbolism. But Jesus did not say that. Jesus said, this is my body. Of course, it's not literal. It is spiritual. Sa makatwid, merong spiritual reality doon sa sinabi ni Jesus. Hindi lang symbolism. There is more to that. There is more to symbolism. Ang dahilan, ang problem ngayon sa maraming simbahan, ang tingin po nila doon sa ostya, simbolo lang. Makinig po. Hindi ko po inaalis ang kahulugan na ito'y simbolo mula sa punto natin. Pero bago dumating sa punto natin, sinabi ni Jesus, take, eat, this is my body. Sa makatwid, yung tinapay na kanyang itinaas ay merong spiritual reality. Hindi literal. Hindi po Eucharist. Hindi po transubstantiation. Katulad ng turo ng simbahang Katoliko na pag itinaas ng pare ang ostya ay nagiging literal na katawan ni Kristo. Yun po'y literalism. Pero this is more than symbolism. This is a spiritual reality through symbolism. Hindi mo inaalis ang symbolism. Pero hindi pwedeng symbolism lang. Kasi kung symbolism lang, you are devaluing the spiritual reality. Hindi po siya symbolism lang. Siya po'y spiritual reality through symbolism. Kung simbolo lang ang dugo, simbolo lang ang ating kapatawaran. Hindi po simbolo ang ating kapatawaran. Reality po ang ating kapatawaran. Pinatawad talaga ang lahat ng ating kasalanan. And in the same manner, kung simbolo lang ang kanyang katawan, ang ating pong kalusugan ay magmimistulang simbolo at hindi reality. Ang kanyang bugbog na katawan ay spiritual reality, ginagawa natin through symbolism. Pero hindi po only symbolism, empty symbolism. Kaya pag hinawakan mo ang ostya, sabi ni Jesus, He took the bread and He said to His disciple, this is my body. Of course, literally, hindi ho yung tinapay ang kanyang katawan. Do you understand that? Pero yung spiritual reality na yung kanyang katawan na nabugbog at nasugatan, yung tinapay na nabugbog at nasugatan sa kanyang sugat
pinagaling ka na ng Panginoon. You are healed. Amen. Take, eat. This is my body. Ang isang take po niyan ay literalism. Ang isang position po niyan ay only symbolism. What is our take? What is our position sa full grace? The elements of the communion are spiritual realities through symbolism. Hindi natin inaalis ang symbolism, pero hindi ho puro symbolism. Kasi pag sinabi mong symbolism lang, you are devaluing the body. And that is dangerous. Sabi ni Paul, when you devalue the body, some are weak, sick, and die prematurely. Kasama sa tinapos na gawa ni Kristo, ang ating kagalingan at ang ating kalusugan. Hallelujah. Thank you, Jesus. We call it the healing bread. That's what we call the healing bread. Brothers and sisters, when I say the healing bread, you know better. Hindi ko sinasabing ang bread nakakapagpagaling. Right? Hindi po. Hindi ho yung bread ang nakapagpapagaling. Why we call it the healing bread? Now, pray tell me, why did Jesus say, this is my body? Jesus said, this is my body. Spiritual reality. We call it the healing bread. Sapagkat doon po sa ostya, merong spiritual reality. Walang literal na nagiging katawan ni Kristo, pero doon sa ostya, when you do it and you know the value of the body of Jesus, ang reality ng healing ay nandoon sapagkat kinarga ni Kristo sa kanyang katawan ang ating sakit at karamdaman, at kapag yan ay ating kinain ng may pananampalataya sa kanyang sugat, pinagaling na tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Shout amen! Pinagtuunan natin ng pansin, mga kapatid, yung katotohanan, how do you devalue? Alam natin, when you place the natural means like eating, medication, or even exercise on top of the cross, ginawa mong Diyos ang mga ito, Diyos-Diyosan ang mga ito, that is devaluing the body. Now, let's look at the other side. How do you value the Lord's body? Now, look up here, look at my eyes. This is important. How do you value the Lord's body? Next week, we are going to talk about that next week. Kailangan nating dahan-dahanin dahil kalusugan nyo ang nakataya dito. Pag natutunan natin ito, ma-enjoy natin ang kagalingan, ma-enjoy natin ang kalusugan. Amen. The big idea is, in Christ, grace covers my body. Are you in Christ? Grace covers your body. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the opportunity to receive the grace of God, to receive Jesus, and be saved. Because Jesus is the grace of God. Hindi lang kapatawaran ang kanyang grasya para sa iyo, kung hindi kagalingan, kalusugan, pagpapala, pabor, mahabang buhay. Mabuti ang Diyos. Mahal ka ng Diyos. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. You are not watching this broadcast by accident. This is by God's divine appointment. Because today is the day of salvation. Hindi nagkamali na napanood mo ang broadcast na ito. Hindi nagkamali na naklik mo ang link na pinadala ng kaibigan mo. Matagal ka nang ipinagpe-pray ng kaibigan mo.
ngayon na ang araw ng iyong kaligtasan. Ngayon ang araw ng iyong kagalingan at pagpapala at pabor. Manalangin tayo ng pagtanggap sa mga nanonood sa broadcast at sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. Hundreds of people are here in this sanctuary. Lift up your hands to the Lord. Taas natin ang ating dalawang kamay. Manalangin tayo ng pagtanggap. Sumunod tayo sa mga katagang bibigkasin at ariing isang personal na panalangin. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ang sino man sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagan na ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast. Ngayon ang araw ng kanilang kaligtasan. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, mula po dito sa EMI Center, pinapaabot namin ang aming malugod na pagbati. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome, welcome to the family of God. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Ito po yung application ng atin pong napag-aralan. Dadako tayo sa banal na komunyon. Doon po sa mga nanonood sa broadcast, kunin niyo po ang inyong communion elements. Sabay-sabay po natin ipagdiwang ang tagumpay ni Kristo sa krus at pahalagahan natin hindi lang ang dugo na nagpatawad ng ating kasalanan, kundi ang katawang nabugbog at nasugatan. Sa kanyang sugat, magaling na tayo. Can you say amen? Kunin niyo po ang inyong communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng spiritual reality ng ating forgiveness at ng ating healing. Let's do this together. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Malakas at taos sa puso. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po
sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit, ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Minsan pa, ano po ang ating big idea? One more time, louder. In Christ, grace covers my body. Are you in Christ? Amen. Grace covers your body. You don't have to worry. Grace covers your body. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed. Stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!